TikTok Clock posibleng pumalit sa It's Showtime as noontime show ng GMA ayon sa isang executive. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes, December 17. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, bago natin umpisahan ay binabati ko po muna ng belated happy birthday ang ating viewers na si Froilan S. Guerra na nagdiwang po ng kanyang kaarawan last December 8. So belated happy birthday Sir Froilan S. Guerra. Anyway, yun nga mga kaparokya, ayon sa isang executive ng GMA Network ay posible na pumalit ang TikTok Clock sa It's Showtime as noontime show ng nasabing TV network. So basahin natin ang pahayag nito mga kaparokya. May hinihintay lang kaming data kaya natagalan kaming bumalik sa kanila. Sa It's Showtime yun mga kaparokya. Siguro mga 95% okay na. Wala namang problema kasi konting pag-uusap lang. As of now, ang priority is to renew It's Showtime. Ang TikTok lang kasi ganun din ang format. Kaya naiisip na pwede siyang pamalit. Just in case ayaw na ng It's Showtime sa GMA, at least meron kaming pwedeng ilagay. Sa ratings ng It's Showtime, wala kaming problema kasi ang taas-taas ng ratings ng It's Showtime. Matatapos ang kontrata or contract nila by the end of this year. So dapat very soon sana ang contract signing. Siguro in the next few weeks, malalaman na natin. Wala silang Showtime. Wala silang utang sa GMA. Ayon yan kay Attorney Annette Gozon Valdez. So yun nga mga kaparokya, posible na pumalit ang TikTok Clock just in case na umayaw ang It's Showtime sa kanilang bakuran. Since magkapareho naman daw di umano ang format ng dalawang variety show. Iginit din nito na walang pagkakautang ang It's Showtime sa kanila at mataas daw di umano ang ratings nito. At ayon pa dito mga kaparokya ay 95% na okay na ang negotiating ng dalawang panig dahil may inaantay lamang sila na data. So para sa akin mga kaparokya ay wala pa rin pong kasiguraduhan ang lahat unless po ay magkaroon na po sila ng contract signing. Pwede pong mabago ang lahat mga kaparokya. Ano bang dahilan kung bakit aayaw ang It's Showtime just in case? Unang-una para sa akin yung costing nila. Yung bayad ng black timer nila sa GMA Network. So malaki po yun. Milyon po ang binabayad ng It's Showtime. And of course mga kaparokya, limited lang po ang pwedeng i-promote ng ABS-CBN noontime show na It's Showtime sa kanilang programa sapagkat under po sila ng GMA Network. So mas priority po ang GMA kesa sa mga programa ng ABS-CBN which is valid naman po mga kaparokya. So, ang advantage lang po dito ng both side para sa akin yung well-recognized po ang It's Showtime. Alam naman po natin, 15 years na po sila at talagang namamayagpag din po talaga ang noontime show ni na Vice Ganda. Sa panig naman po ng GMA, of course, pag nasa GMA ka, malawak na reach at malakas na signal po ang mararating ng programa ninyo. Nasa magandang lagay talaga dito mga kaparokya ay ang Eat Bulaga ngayon sapagkat stable sila in terms of TV stations dahil co-produced sila ng TV5 and yet hinahayaan ng pamunuan ng TV5 ang gusto nilang gawin unlike sa It's Showtime na limited lang ang pwede nilang banggitin sa show nila just because meron silang pinagkasunduan. So if ever na mawala ang It's Showtime sa GMA, may possible ba ito na katapusan na ng It's Showtime? Siguro mga kaparokya para sa akin. Bakit kanyo? Dahil kapag naging limited reach ang It's Showtime, kahit gaano pa ito katagal, kahit gaano pa kagaling ang mga host nito, kahit na mapagkakatiwalaan pa ito, ay pwedeng bumaba po ang numbers of advertisers at sponsors na mga ito. Knowing naman na nabubuhay ang isang show sa advertisers at sponsors. So, paano mo mamamarket ang produkto ng mga ito kung limited lang ang nasasagap ng programa mo? Alam naman po natin mga parokya na limited reach lang po ang naabot ng A to Z, All TV at Kapamilya
channel. So, meaning to say, bababa din po ang ratings ng It's Showtime if ever na mawala po ito sa GMA Network. Dahil alam naman natin na tumaas lang ang ratings ng It's Showtime dahil nasa poder sila ng GMA Network. Yes, mataas nga ang ratings nito pero gaano ba kalayo ang pagitan nito sa TV5 sa kasalukuyan? 1% to 2% with limited reach and poor signal. Ganyan lang po ang pagitan ng ratings ng dalawang TV network. In the other hand, mga kaparokya, It's Showtime has been produced by ABS-CBN kaya medyo stable po ang It's Showtime. Pero lahat pa din po ay may hangganan. Sa tulad po ng sinabi ko, kapag limited po ang naaabot ng TV stations mo ay pwedeng mag-back out ang ibang advertisers at sponsor. So, paano mo mababayaran ang mga host mo if ever man? So, sa GMA naman, yes, TikTok Lock is the same format of It's Showtime and Eat Bulaga. Pero tatagal ba mga kaparokya? I don't think so mga kaparokya. Bakit kanyo? Dahil meron bang charm ang mga host nito like Vice Ganda and Tito Vic and Joey? Well, I don't know. Kayo lang ang pwedeng sumagot niyan mga kaparokya with regard to that. So, the reason why Eat Bulaga is in the good hand and is stable rather than It's Showtime, mga kaparokya. Yan po talaga ang isang malaking katotohanan na nasa magandang lagay ang noontime show ng Iconic Trio. So hanggang dito na lang mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.